Hello everyone, welcome back sa ating YouTube channel. Huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe, like, and share, at mag-follow sa ating Facebook page. Para lagi kayong updated kung may bago tayong videos na upload sa ating channel. At atin nang simulan ang Chapter 62 sa manhwa series ng Solo Leveling Ragnarok Season 2. Nagsimula ang kwentong ito kung saan sinabi ni Bero, sa lahat na, ang boss ng isang S-rank gate, dati ay ako. Napaisip si Suho na, hindi ko akalain na si Bero ay isang boss sa isang S-rank gate. Isang halimaw na kahit ang isang S-rank hunter ay natatakot. Kung kaya't, nagulat ang dalawang S-rank hunter na si Choi Jong-in at Lim Tae-gyu nang na-realize nila ay may kamukha ang ant na nakikita nila. At ganon din sina Woo Jinchul at Baek Yonho at sinabi ang ant na yan parang kapareho ito ng sinusumo ni Jinwoo. At mayabang nga itong sinabi sa lahat na, ngayon, alam nyo na kung sino talaga ako, wala kayong ibang halaga, kundi bilang isang pagkain. Ngayon, yumuko kayong lahat at magmakaawa sa inyong buhay. Mga mahihinang nilalang. At isa na namang sapak sa ulo ang tumama kay Bero dahil sa kanyang mga sinasabi. Sinabi pa ni Suho na, bakit ba tinatakot mo ang mga kasamahan natin? Nasagot naman ni Bero, patawad, young monarch, matagal na kasi akong hindi nakaramdam ng ganitong feeling, sa tagal ng panahon ang lumipas. Napatanong si Choi Jong-in na, kung totoo ang mga sinasabi nyo, ibig bang sabihin ito, kayang e-clear, ng summon na yan, ang isang S-rank gate? Nasagot ni Suho sa kanya na, malabong mangyari ang bagay na yan, hindi ko alam kung gaano nga ba siya kalakas dati, pero, ngayon, nawala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya magiging useless din kung gagamitin natin siya. Habang si Bero ay napaiyak sa sinabi ng kanyang young monarch. Samantalang, habang nag-uusap ang lahat, sinabi ni Park Jong-so kay Madongwook na, hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-usapan nilang lahat. Nasagot naman ni Madongwook na, ganun din ako. Sinabi ni Choi Jong-in sa dalawa na, mas maganda kung kayo na mismo ang makaalam, kaysa naman ipaliwanag ko pa. Hunter Sung Suho, maaari mo bang ibalik ang alaala ng dalawang yan? Nasagot naman ni Suho na, syempre naman. At kaagad naman kinuha ni Suho ang Shadow Key sa inventory at kaagad na palibutan ang dalawa ng Dark Shadow. Kaya napangiti na lamang si Suho nung naibalik na nito ang alaala ng dalawa. Nanginig ang buong katawan ni Park Jong-so nung na-realize nito na ang mundo ay minsan nang nareset. Sinabi naman ni Madongwook habang nanginginig ang kanyang katawan na kung ang S-rank gate na ito ay similar lang sa Jeju Island Red, ibig bang sabihin ito, kakalabanin na naman namin ang mga halimaw na may parehong lakas. Ipinaliwanag ni Woo Jinchul sa lahat na ang dungeon break ay mangyayari 7 araw bago ito lumitaw. Kung magkakaroon ng break sa Seoul, malaki ang magiging pinsala nito. Nagtaas ng kamay si Park Jong-so at napatanong ito ng kung ang break ay mangyayari sa himpapawid, hindi ba't ang mga halimaw ay mahuhulog at kaagad na mamamatay. Nasagot naman ni Woo Jinchul sa kanya na ang Hunter Asosasyon ay pinag-aralan na ang bagay na yan, pero napag-alaman namin na ang gate ay dahan-dahang bumababa simula nung nakita ito. At this rate, matapos ang 7 araw, ang break ay mangyayari sa gitna ng Seoul mismo. Napabuntong hininga nga itong si Park Jong-so at sinabi isang gumagalaw na gate, kung ganon, wala talaga tayong pagpipilian kundi e-clear ito. Napaisip nga itong si Baek Yonho na, hindi ko akalain na mahihirapan kami ng ganito laban sa isang S-rank gate lang, paano na lang kaya? Kung kakaharapin na namin yung foreign threat na tinatawag na Itarem. Kung natalo ni Suho, si Hwang Dong-so, na isa rin S-rank hunter, malaki ang posibilidad na nalampasan na niya na kami. At magiging sagabal lang kami kay Suho pag nagkataon. Gaano nang aba katagal nung naramdaman ko ang ganitong kawalang pag-asa? Sinabi ni Lim Tae-gyu na ang S-rank gate dati ay naging posible lang dahil nandito noon si Sung Jinwoo. Sabi naman ni Choi Jong-in na kung nandito lang sana siya. At parang pinagsakluban ng langit at lupa ang 3 S-rank hunter at ang chairman ng Hunter Association na para bang nawalan na sila ng pag-asang manalo. Sinabi ni Suho na bakit silang lahat ay kinakabahan. Sinabi ni Bero kay Suho na, young monarch, huwag mong akuin lahat ng responsibilidad. Noong natalo ako ng ama mo, ang kanyang kapangyarihan ay sobrang lakas kaysa sayo ngayon. Kung kaya't napaisip nga dito si Suho na kung mas malakas ang aking ama, noong na-clear niya ang isang S-rank gate, kung ganon, imposible talaga para sa akin na ma-clear ito. At bigla niyang naalala, yung hirap na pinagdaanan niya sa loob ng job change quest, na umabot sa punto na susuko na ito,
at sinabi niya sa kanyang sarili na, ma-clear ko man o hindi, hindi na yun problema. Lahat ng taong nandito ngayon ay ramdam nila talaga ang pagkawala ng aking ama. Handa man kami o hindi, ang S-rank gate ay lumitaw na. Kung hindi namin malalampasan ang pagsubok na ito, ang naghihintay sa amin ay pagkawasak. Isang bagay na kaya kong gawin, na hindi kaya ng aking ama, kailangan kong mahanap ang kasagutan, kahit na ano pa ang mangyari. At biglang nagbigay ng notice ang system sa kanya na may quest kang dumating, at ipinaliwanag ng system na ang quest ay pinangalanan S-rank gate, at kailangan mong gamitin ang lahat ng meron ka bilang isang player para ma-clear ang S-rank gate na lumitaw sa himpapawid. Kung kaya't nagulat nga dito si Suho nung may biglang quest ang nagpakita. Napaisip ng maigi si Suho na ito ba ay isang, subalit bigla niyang naramdaman na may isang kamay na humawak sa kanyang balikat, kung kaya't kaagad siyang lumingon sa kanyang likod, ngunit wala itong nakitang tao kundi ang pinto. Napaisip si Suho na gamitin ang lahat ng player. Ang ibig bang sabihin nito, sinasabi ng system sa akin na nasa akin mismo ang sagot. At kaagad niyang tinanong si Baekhyunho na, isa kang combat type hunter, tulad ko, tama ba? Nasagot naman ito habang naguguluhan na yes, tama ka nga. At kaagad binuksan ni Suho ang kanyang inventory para kunin ang partikular na items at sinabi na, tamang-tama lang, ang bagay na ito ay nakuha ko sa field type dungeon kanina lang. At tatawagin ko itong White Tiger and Fist o sa madaling salita, White Fish. At dito'y ipinakita sa atin ang shadow items na level 1 creation grade, heroic type, gauntlet, stat implementation rate 10% at ang attack power nito ay plus 130. At mayroon din itong active skill na tinatawag na ambush at ang mana cost ay 120. At kapag ito'y ginamit, kaagad siyang makakalapit sa target at magde-deals ng damages at ang kanyang movement speed ay tataas ng 30% sa isang segundo. Kung kaya't napatingala na lamang si Baekhyunho sa kanyang nakita. Sinabi ni Suho na, Baekhyunho, may gusto lang akong masubukan, pwede mo ba akong tulungan? Pagkatapos, inilipat ang eksena sa isang gate kung saan pumasok na ang lahat sa loob, kung kaya't napatanong nga dito si Choi Jong-in na, bakit tayo na sa isang B-rank gate? Suho, sumunod lang ako dito, pero ano ba ang plano mong gawin dito sa loob? Pero, ang mas importante, hindi ko akalain, inutusan mong manghunt ng halimaw, si Hunter Baekhyunho. Napatanong naman si Woo Jinchul kay Suho na, ano ba ang punto, bakit mo ipinagawa ang bagay na yan sa kanya? Nasagot naman ni Suho na, mayroon lang akong gustong subukan na equipment na gawa sa aking kapangyarihan. Kung kaya't, nagulat nga dito si Woo Jinchul nung narinig ang sinabi ni Suho na, equipment na gawa sa iyong kapangyarihan. At napatanong pa si Woo Jinchul na, kung ganon, ang kapangyarihan mo, ay hindi kapareho kay Hunter Sung Jinwoo. Nasagot naman ni Suho na, magkapareho lang, pero may kaunting pagkakaiba. Ang Shadow Soldier, ng aking ama, ay nagiging permanente, tinitipon niya lahat ng kanyang Shadow Soldier, at lumilikha ng army. Samantala, ang aking Shadow Soldier naman, ay tumatagal lamang ng isang araw. At hindi ko kayang gawin ang nagawa ng aking ama. Subalit, kahit na hindi kami magkapareho, kaya kung gawin ang bagay na ito, ang aking shadow creation, ginagamit ko ang aking shadow soldier para lumikha ng shadow items, at ang iba sa kanila ay maaaring mag-level up, at naipapasa sa nagsuot ang stats ng shadow items tuwing sila ay ginagamit. Kung kaya't, natulala na, napatanong nga itong si Woo Jinchul kay Suho na, huwag mong sabihin sa akin na yung gauntlet na binigay mo kay Baekhyunho ay isang shadow items na kayang mag-level up. Napatanong naman itong si Choi Jong-in na, kung totoo nga ang mga sinasabi mo, kung ganon, kung sino man, ang nagsuot ng items na yan ay maaaring lumakas, sa paghahunting lang ng mga halimaw. Nasagot naman ni Suho sa kanya na, sa tingin ko, pwedeng mangyari ang bagay na yan. Dagdag pa ni Suho na, kaso, may isa lang problema, hindi ko alam kung ako lang, ang may kakayahang magpa-level up sa items na yan. Habang itong si Baekhyunho, ay todo hataw sa pagpatay sa mga halimaw na langgam. Napaisip si Baekhyunho na, ang gauntlet na ibinigay ni Suho sa akin, ay sobrang sa inaasahan ko. Habang suot ko ang gauntlet na ito, ay natutunan ko kaagad ang isang skill, na parang natural lang. At kaagad niya itong ginamit, na nagkaroon talaga ng malakas na pagsabog sa kanyang likuran. Napansin ni Suho na, nagamit ni Baekhyunho, ang skill na ambush, kung kaya't, napangiti na lamang ito, dahil nagtagumpay ang kanyang plano.
Dahil ang shadow items na whitefish ay nag-level up sa level 2. Sinabi ni Baekhyunho habang nakatingin sa gauntlet na bigla ata gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Suho, sa lahat na, meron pa tayong 6 na araw bago magkakaroon ng dungeon break. Pero, bago mangyari ang bagay na yon, gagawa ako ng items para sa inyong lahat para kayo ay lumakas. Kung kaya't natulala ang lahat sa sinabi ni Suho na bibigyan sila ng items para sila ay lumakas. At dito buong tiwalang sinabi ni Suho sa lahat na para sa pagsubok na paparating, sigurado ako na malalagpasan natin itong lahat ng magkakasama. Kung kaya't nagulat nga itong dalawa sa ipinakitang tapang ni Suho, subalit biglang namang lumapit itong si Choi Jong-in kay Suho at sinabi Hunter Song Suho, pwede mo ba akong gawan ng items na kayang palakasin ang fire attribute? Sinabi din ni Lim Taegyu na sandali lang, gawin mo muna ang aking pana ko. Nasagot naman ni Suho sa dalawa na, teka muna, hindi madali ang hinihingi nyo, hindi kasi ako ang nagdedesisyon sa bagay na yan. Napatanong naman si Park Jong-so na, kung ganon, kahit ang isang E-rank na tulad ko ay maaaring lumakas na kasing lakas ng S-rank. Sinabi naman ni Madongok na dapat mauuna ang matatanda. Samantalang, si Woo Jinchul ay tahimik lang na nanunood sa likod, napangiti na lamang siya at napaisip na ang kapangyarihan ni Hyoter Song Jinwoo ay walang kapantay, hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Samantala, ang kapangyarihan naman ni Suho ay nakadisenyo, pangunahan ang iba. Ang mga taong na hindi nakalaban sa nakaraan mundo, ang kanyang kapangyarihan ay magiging pag-asa ng iba para makalaban muli. Dagdag pa ni Woo Jinchul na, umaasa ako na makakalaban akong muli sa tabi mo, alam kong isa lang itong panaginip, pero umaasa ako na mangyayari ang bagay na ito. At dito na nagtatapos ang Chapter 62 sa manhwa series ng Solo Leveling, Ragnarok, Season 2.